May utos sa tanan. Aniya na pud kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko diha sa ato ang ebanghelyo karong adlaw nga Domingo. Ang ato ang ebanghelyo kinutlo gikan sa San Lucas kapitulo 14 bersikulo 1 bersikulo 7 ngadto sa 14. In today's reading, Jesus gave us the teaching about humility. And he demonstrated this using the occasion of a meal or a banquet. No? And teaches us about social etiquette. This is more than a teaching about this, but this is teaching us about the coming of the kingdom of God. So therefore, attendance of this heavenly banquet depends really on an invitation from God, and also demonstrated how God recognizes those people that are lowly and those that are in need of salvation. So let us go to the readings. On the Sabbath, Jesus went to dine of the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told the parable to those who have been invited, noticing how they were choosing the place of honor at the table. No? Especially kung naay bangkiti, daghan magayod ang pangapil. Mamili dayon ug asa dapit sila molingkod. Mamili dayon dito gyud sa duol sa kanana ang celebrant, no? Or duol sa host, o duol sa tag-iya, o duol sa mga importante nga bisita. So pangutana karon, yun na ba ang ato ang attitude? Jesus told a parable to those who have been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. No? When you are invited by someone to a wedding banquet, Jesus said, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, give your place to this man. And then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. So, sa initabo, kung mamili kuno ka o lingkuranan, so ang kanana ang host, no? Ang naghatag sa kumbira, or dire sa iyang example katong naghatag sa wedding banquet, muduol kanimo og ipabalhin ka og lingkuranan, no? Yan siya, what an embarrassment. Kay ngano man ipabutang manday ka dito sa lowest nga place, dito sa lowest nga lingkuranan, no? Ipatapon ka dito sa ordinaryo nga mga gi-imbitar. Unsa may gisgutan ni Jesus nga pagtulunan? Siya, rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, my friend, move up to higher position. Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. Sa ato bitong kanana ang panginabuhi, mas may mangyod itong magpaubos, no? Of course, ug naay ato ang kanana ang rason nga ipakita po nato ang ato ang kaugalingon para po kanana ang sa kaayuhan sa tanan, no? Dili po nga kanunay nga magpaubos kita.
Kay ang atong pagpaubos dili pud maayo, kay ang ato ang nagsalig sa ato ang kaugalingon nan dili pud sila matagaan pud sa insakto nga pagserbisyo. Labi na ako na magkuy mga apo, napasagdalan din ako nga karana ang dili may paghahatag sa ilahang grado or dili sila maatiman, no? Nalimtan sila sa ilahang paghatag sa ilahang insaktong pagtagad sa ilahang mga teachers, no? Kinahanglan po din mo ireklamo. But then, lain ang sabot sa ato ang Ginoo din kung ang imong personal, imuhang kaugalingon lang nga interest, no? Like for example, nag-amot ko sa simbahan, ako naman din ang interest. Apan ang ako ang giamot, wala ma-record. Makig-away na dahil ko hangtod sa kahangtudan na dito sa nag-record niya na, no? Nagdawat anak. Pasabot wa ma-record, wa madawat na mura na kaning sa ako og sa tagtungod nga kinsa may nakalimot ini ako, nakalimot og butang og kwarta sa akong subri, or kaya ang nagdawat pag abri niya sa subri wala dihay kwarta, or siya mismo nakalimot og record sa akong gihatag. Muna sa mata sa Ginoo nakita magyud niya kung unsa ko kaanis, kung unsa pud kaanis ang kanana ang nagdawat niya to, base dahil po og ako po nakalimot. So dili na nato pangitaon pa o kinsay kanana ang insakto, no? Kinsay entitled ana. So meaning kinahanglan og atong ihatag ang ato ang kaugalingon og basin baya po kung kita mong naay sayo, no? Muna usahay nga, ang imo hagyong attitude kinahanglan diha sa pagpaubos. Dili ingon nga paghatag sa imong kaugalingon nga dili na gayud ka masayo. Paghatag sa imong kaugalingon og usa ka lingkuranan o usa ka pwesto diha sa imong kinabuhi nga as if nga kanunay gyud ka naa diha sa pedestal na ka sa ibabaw, kay insakto ka na gyud kanunay, dili ka na gyud masayo. Muna ibut pasabot sa ato ang Ginoo nga kung ikita manginabuhi sa ato ang kaugalingon, kung sa ato ang kaugalingon nga interest, ipakita ang imuhang pagkahambol, no? Pagka mapahiubsanon nga imong tan-awon nga dili kita perfect sa ato ang kinabuhi. Na ay daghan nga mga butang nga gikinahanglan po nato nga ato pong ikonsidera ang umang katawan. Dili ato ra kanunay ang atong pagawnaw. Kay ngano man ingon siya sa verse, sa sunod nga verse, for everyone who exalt himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. No? Muna ibut pasabot sa sinugdanan pa lang yun, sa ato ang transaksyon, sa ato ang kinabuhi, ayaw yun ipakita imong kaugalingon nga di na gyud ka masayo, no? O hibalo ka na gayud tanan sa imong ginabuhat. Apan ipakita noon nga sa mata sa Ginoo walay perfect, tanan masayo. Kinahanglan i-consider nato tanan nga magtinabangay kita para ma-perfect nato. Ma-perfect lang kung kita tanan magtinambangan. Then he said to the host who invited him, when you hold a lunch or dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you invite
or when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sa primero, yang gihisgutan, ang insakto nga attitude nato ayo pag tuo nga dili ka na gayon masayo. Be humble sa tanan pagabuhaton nato nining kinabuhi. Sa tanang transaksyon sa atong kinabuhi. But sa ikaduha, nga pagtulunan ni Jesus, iyon siya nga, kung ikaw magpakaon, no? Ayaw pag-imbita ka itong makaapod, nakakaon. Apan ang imo imbitahon, katong dili makakaon o dili magani makabayad sa imuhang gipakaon sa ila. Kaya nga naman katong mga tao nga imuhang gimbitar nga maka-afford, katupod sila mismo, ikaw rapod ilang imbitahon, kay balo man sila, ikaw pod maka-afford o makabayad man ka sa ilahang invitation. No? Kung sabot ni ini, yun siya nga, the poor, the crippled, the lame, the blind, o bulahan kuno, kay dili sila maka-afford, kay ikaw pagabayaran diha sa resurrection of the righteous. No? Resurrection sa righteous naman, nabi apoy resurrection sa pag-abot sa Ginoo, resurrection sa tanan, but ang righteous ragyod mo'y matagaan o kinabuhing dayon, mo'y mabayaran sa iyang ginabuhat. No? First, iyang gibuhat sa iyang pagka-lowly, no? Sa iyang pagka-humble, no? Sa iyang pagtanaw, sa iyang kaugalingon dili perfect. Kay kung siya po magserbisyo, maghatag og serbisyo, maghatag sa iyang kaugalingon sa uban, dili ang katuntuang makabayad o katong iyang serbisyuhan o iyang gipili nga pagaserbisyuhan niya katulang mga adunahan katong makabayad. Kay mao ra gyapon ang ilang buhaton, sila ra gyapoy kuhaon kay siya man makabayad man siya. Apan serbisyuhay katong tiunay kinasingkasing katong dili gayod makabayad o katong kananaang nagginahanglan gayod katong mga bakul, no? Mga bakul dili man ni physical ang pasabot, katong nga bakul tungod sa ilang kasalan, mga buta katong nga buta tungod sa ilang mga sala di nakakita ug sa insakto, no? Katong nga bungol na dili na makadungog sa kamatuoran, puro na lang mga bakat, mga fake news, no? Katong mga pobre sa ilang kalang, kay wala na ilahang lain nga ipasundayag mao ang ilang pagkahambugiro, mao ang ilahang pagpamili sa mga tao nga ilang serbisyuhan. Apan serbisyo'y katong kinasing-kasing nga nagkinahanglan sa Ginoo. Kay kinsa man katong maluwas, katong kinasing-kasing kayo, katong gusto makakita sa maayong balita, katong gusto makadungog sa maayong balita, katong di nakalakaw bakul na, kay di nakaadto kung unsa gayud ang maayong balita sa Ginoo mao ang kaluwasan. Katong nagabuhat niini, pagabayran kamo diha sa kinabuhing dayon sa adlaw sa kaluwasan, resurrection sa katong mga taong nga mga tarong. Kay katong na resurrection katong mga dautan nga tao, asa sila paingon, dito sila paingon sa impierno. So brothers and sisters, duha ka panag-ingnan, duha ka kanana ang leksyon nga gihatag kanato. Primero, ayaw pag huna-huna nga
ikaw dili na gayud ikaw masayop. Kinahanglan ato ang himuon sa to ang kinabuhi pagka mapahigsanon kay dili kita ingon nga perfect na gyud di na makasala. O magserbisyo kita pinaagi sa ato ang kananaang ehemplo, no? Ehemplo na to sa pagmapahigsanon atong unahon katong mga tao nga nang kinahanglan gayud ni Jesus, mga buta, bungon, bakul o kananaang pobre sa ilahang kaugalingong kinabuhi sa ilang espiritu. Kay nganuman unsay balos nini hatagan kita sa kinabuhi dayon uban kanila. Salamat kayo mga igsoon ug maayong buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like and subscribe, no? Kaning ato ang video para makapadayon kita og sangyaw sa mayong balita sa uban. Salamat.